So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, confirm po na merong private army itong si Kibuloy. At ang nakakatakot dito mga kababayan, mga dati rin po itong mga sundalo or mga pulis. At mga ka-Streetwise, no, naungkat po kasi itong private army ni Kibuloy dahil po dito sa Angels of Death. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ito pasadahan ko lang to, no. Actually kasi pinagtatawanan po ng mga vlogger itong Angels of Death po na to. Mga vlogger ni Kibuloy. Kasi hindi raw po totoo yung Angels of Death, gawa-gawa lang daw po yan. So ngayon kasi mga kababayan, no, kung alam ng mga vlogger na to na merong Angels of Death, kasi andun na sila sa Davao City eh. 'Di ba sila Dada, sila Oli, yung mga Banateros, andun na sila sa sa Davao City, sa mismong kingdom ni Kibuloy. So alam ninyo, malabong hindi ninyo alam na merong Angels of Death at merong private army si Kibuloy, 'di ba? So yun mga kababayan, no, alam nyo ng mali, pinagtatanggol nyo pa. So actually dapat kasuhan kayo dito kasi nagiging kasabwat kayo sa gawaing mali. Bawal po yung private army mga kababayan. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise, no, para makuha natin yung narrative po ng content po na to, naungkat po kasi yung issue ng private army po na yan dito. Okay. So ito nakita ko to sa balita na to. No. Sabi dito, 5 babae pinagsamantalahan umano ni Kibuloy nakausap ng PNP. So September 12 pa to eh. So ito, basahin lang natin ha. Ibinunyag ni Colonel Hansel Marantan, ang acting city director ng Davao City Police Office na nakausap di umano niya ang 5 kabataang babae na sinasabing ginahasa di umano ni Kibuloy. Ayon kay Marantan, sa 13 anyos ang mga bata, ang mga biktima nang sila'y umaniga sa ni Kibuloy at pinagbantaan ng Angels of Death kung lalabag sa Code of Secrecy. Ayan ha. So meron daw Code of Secrecy itong KOJC. So ibig sabihin nun, meron silang mga ginagawa, yung KOJC, meron silang ginagawa na dapat sila lang nakakaalam. At yung panggagahasa po ni Kibuloy sa mga kabataan, sa minor de edad, nakakadiri ka talagang mahayop ang Kibuloy ka, no? Yung panggagahasa po ni Kibuloy sa mga bata ay parte po ito ng Code of Secrecy. So ngayon, tutugisin daw po sila ng Angels of Death. Ayan ang narrative niyan. Ngayon mga kababayan, no, napatunayan ngayon ng PNP na yung Angels of Death po mga kababayan, hindi pala yan isang imahe or isang paniniwalang religion. Ito pala ay mga totoong tao. Ito pala ay mga private army ni Kibuloy. Okay. So ito, continue natin ang sabi dito Nagdag pa ni Marantan na walang tiwala ang mga kabataang ito sa mga otoridad dahil takot kay Kibuloy at sa kanyang ministeryo. Sa kasalukuyan ay patuloy pang iniimbestigahan ang reklamo at sinasabing agad itong aaksyonan. Okay? So yan So takot po yung mga nabiktima ni Kibuloy kasi nga daw po posibleng parte po sila ng Angels of Death. At mga kababayan, ang nakakagulat dito, malabong hindi alam ito ni Duterte. Malabong hindi alam ito ni Digong. Malabong hindi alam ito ni Sara. Malabong hindi alam ito ni Bato at saka ni Bongo. Kahit si Robin Padilla, kung buha ka ng ina ka, baka parte ka pa nga dito, ang dami mong baril eh. Oh, tapos ito pa no. Okay. Siyempre mga ka-Streetwise, no, todo tanggol ngayon, todo tangge itong abogado ni Kibuloy na si Martolentino. So ito tingnan nyo tingnan nyo, actually si Martolentino, hindi ko alam paano naging abogado to, no? Parang lamang lang ng konti ng katalinuhan kay Sara to eh. Di ba si Sara abogado din, pero boba. Si Martolentino abogado, pero mukhang mahina rin talaga, no? Lamang lang siya ng konti kay Sara. Tingnan nyo kung anong sagot ni Martolentino dito. Army si Pastor Kibuloy. Nakita niyo naman, 5,000 pulis pumunta doon sa KOJC. Anong ginawa ng mga members? Nagdasal. Kumakanta ng mga gods, kanta ng Panginoon Diyos. So actually, hindi lang sila nagdasal doon. Nambugbog din po sila ng pulis. So ngayon, nasabi ni Martolentino, no, na wala namang private army yan. Di sana ginamit na yan nung nilusob ng PNP yung kingdom ni Kibuloy. Mangyayari nun, civil war. At mas lalong binigyan ng dahilan ng gobyernong ito na i-sequestered at sakupin yung KOJC. Kasi may private army pala eh. Bobo rin to eh, no? Nag-gets nyo ang point mga kababayan? Kapag
kapag lumabas po yung private army po na yan, pag nilabas po ni Kibuloy yan, nung inuhuli siya ng PNP, edi pwede mag-declare ng martial law si PBBM sa Davao. Kasi may private army pala eh. Bobo rin to si Mark Tolentino, no? So ngayon, mga kababayan, no, tingnan nyo to ah. Okay. So ngayon, ito. Sabi ngayon ni Jean Pajardo, spokesperson po ng PNP, umano'y listahan ng Angels of Death na panakot ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga biktima nito hawak na ng Philippine National Police ayon kay Police Colonel Jean Pajardo. Sa inisyal na investigasyon ay may inisyal ng mga pangalan na maaring miyembro nitong sinasabi nilang Angels of Death na ginagamit para takutin at saktan itong mga nagdi-divulge ng mga secret nila na nangyari doon sa loob ng KOJC. So, maganda. Panoorin na lang natin to si Jean Pajardo, no? Medyo mahina yung audio ko, no? Pero pagtyagaan nyo na lang. Sige. Ta. Yung dalawa dito sa Quezon City po na child abuse at saka other sexual abuse, plus yung dalawang 2 counts po ng qualified human trafficking na sa Pasig po. So apat po yan. Iba pa po yung ito pang mga kaso na pinag-prepare po natin ng mga bagong kaso po. Sino po yung nananakot, General? Yung mentioned earlier na yung mga nandoon, may nananakot pa sa kanila. Sino po yun? Have you identified or... Sinasabi ng mga batang na interview, ma'am, ay ito daw po ay sabi nga nila, if they will break yung code of secrecy, hahabulin po sila ng mga angels of death po. So ito nga po yung ina-identify natin. Nung una nga, baka sinasabi nga natin, baka figurative lang po ito pananakot. But now, sa initial investigation, at sabi ni General Torres sa akin kanina, nung kausap ko personally, ay may initial na po silang mga pangalan na maaaring miyembro itong sinasabi ng Angels of Death na ginagamit para takutin at saktan itong mga mag-divulge ng mga secrets nila na nangyari doon sa loob ng KOJC. So, ibig sabihin ng tao po yung Angels of Death. Hindi siya isang imahe na ginagamit sa religion. So, isa siyang tao. And actually, mga kababayan, no, may interview pa dito si Anthony Taberna. Okay? So, ito, panoorin natin to ah. Ito lang. Ito. Sige. Are they civilians or are they members of the PNP? Sino po ba ito? Natukoy niyo na ba kung sino who composed this group or squad? Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both active and non-members of the security forces. Yung security members, sila yung mga members of the Angels of Death. Mhm. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. Mhm. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of death of Pastor Kibuloy. Malaki po yung grupo, gaano kalaki? Yes, malaki yung grupo. In fact, to my understanding, Pastor Kibuloy bought firearms para sa kanila. And these are not just firearms, ito yung mga latest firearms na hindi naman nila na-surrender lahat sa amin. Yan, so it makes sense mga kababayan, 'di ba? Naalala ba naalala nyo, 'di ba? Yung isang beses po sa isang Senate hearing po ni Risa Ontiveros, diyan po sa Senate, is may binabanggit po talaga yung isang witness nila na may mga baril po talaga sa loob po ng KOJC compound. Okay, so 'di ba? Makukunik-connect natin eh. So ngayon mga streetwise, no, bawal ba yung private army? Actually, bawal po yan. Di ba? Bawal po yan sa constitution natin. So ito nakalagay ito dito sa Article 18, Section 24. Okay? Sabi dito, no, private armies and other armed groups not recognized by duly constituted authority shall be dismantled. All paramilitary forces including civilian home defense forces not consistent with the citizen armed force established in this constitution shall be dissolved or where appropriate converted into the regular force. Yon.
So, ayun mga kababayan. Teka lang. Ayan yan. Pakita ko sa inyo. So, yung private army mga kababayan, pinagbabawal po yan ng konstitusyon natin. Okay. So, ang point ko dito mga kababayan, no, sabi ng mga Duterte, sila daw po ay pro-constitution. Ayaw daw po nila palitan yung constitution. Protect the constitution nga daw. Pero bakit kayo mismo ang lumalabag sa constitution? 'Di ba sabi ni ano yan, 'di ba? Ni Kibuloy din, 'di ba? Sabi ni Kibuloy din 'yan. O ako gusto ko protektahan ang konstitusyon, sabi niya ganoon. Eh ikaw rin mismo lumalabag ka sa konstitusyon eh. May private army ka pala eh. Oh, and then actually mga kababayan, no, inaasar-asar natin si Kibuloy, may private army pala, no? Baka mamaya patumba na lang tayo nito, 'di ba? Kakatakot pala tong taon to. Uy, takot ako. Takot. Actually mga kababayan, no, nung una pong tingnan nyo nung una pong sinabi ito ni Rizon Teberos, binanggit na ni Rizon Teberos yan eh. So kailan ba niya binanggit to? 5 months ago, no? 5 months ago, di ba? On Teberos once Kibuloy's private army disbanded. So nung sinabi po ni Rizon Teberos na merong private army po si Kibuloy, walang masyadong naniwala. Di ba? Walang masyadong pumansin. Pero nung lumabas po yung Angels of Death, doon na po nagkaroon po ng pagkakataon para magkaroon ng interest po yung mga tao para malaman kung ano ba yung Angels of Death. So malinaw mga kababayan, no, na itong si Kibuloy pala talaga, parang ang lumalabas talaga dito, no, Davao Mafia po talaga. Davao Mafia po talaga nangyayari po sa Davao City. So Godfather si Kibuloy, tapos Godfather si Duterte, na sila mismo nagpoprotektahan. 'Di ba? Kaya ako naniniwala ako, 'di ba? Kaya pala itong Davao City pala, no? Kaya pala itong Davao City is the most sinasabi nila, the most secured and the most disciplined city in the Philippines. Ay nasabi nila, no? Yun naman pala, ginagamit lang pala ito ni Duterte na takutin yung mga tao sa Davao City para itago kung ano man yung kabulustugan na meron sila. Di ba sino ba naman ang babatikos kung alam mo namang ipapatumba ka lang? Di ba? So at least mga ka-streeters na malinaw dito, no? At sana ito maimbestigahan ito at sana madisband na tong Davao itong death squad ni Kibuloy. And actually mga kababayan, no, kung titingnan din naman natin, 'di ba naalala niyo nung si Ka Eric na contempt? 'Di ba ang dami mga taga Davao na mga dating AFP ang pumirma ng petition para palayain si Ka Eric. Yun, pwede kayo magsimula doon. Na baka itong mga pumirma na mga retired army personnel, ng mga retired yung mga retired na mga sundalo na to, baka parte sila ng Angels of Death at saka Davao Death Squad. Isipin nyo, di ba? May Angels of Death ka na, may Davao Death Squad ka pa, di ba? So, yun lang. So, yun mga ka-streetwise. So, kayo po, kung masabi nyo nga po, dito sa content po ngayon natin, kayo ba naniniwala ba kayo dito sa Angels of Death? Naniniwala ba kayo dito sa Davao Death Squad? Naniniwala din ba kayo dito na merong private army si Kibuloy? So, yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replays, no? So, pa-like, pa-subscribe, and then kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you po.